Isang gabi ng marangyang pagdiriwang ang tuluyang nagpabago sa tadhana ng simpleng executive assistant na si Rebecca Shane Dominguez. Nagising na lamang siya isang umaga na walang saplot sa katawan. Katabi ang kanyang makapangyarihan at mailap na boss, ang CEO na si Damian Ezekiel De Silva. Ang matinding sakit sa kanyang katawan na naging permanenteng ebidensya na ang kanyang pinakaiingat-ingatang pagkabirhen ay naisuko niya sa isang iglap nang hindi niya nalalaman o ginusto. Ang masakit, mayroon siyang kasintahan sa loob ng 3 taon na si Mark, ang lalaking binuangan niya ng tiwala at mga pangarap. Subalit sa halip na panagutan o humingi ng tawad, bigla na lamang nanlamig si Damian pagkatapos ng gabing iyon. Trinato niya sa Rebecca na parang isang maruming mantsa sa kanyang kumpanya. Sa gitna ng matinding emosyonal na trauma at kahihiyan, nakatanggap sa Rebecca ng isa pang mabigat na hatol ng tadhana. Siya ay nagdadalang tao upang protektahan ang kanyang dinadalang anghel at iligtas ang natitira niyang dignidad. Pinili ni Rebecca na mag-resign agad sa trabaho. Wakasan ang relasyon nila ni Mark sa pamamagitan ng isang masakit na kasinungalingan at tuluyang magtago sa isang malayong lalawigan sa Bicol. 4 na taon ang lumipas, binuo ni Rebecca ang kanyang buhay bilang isang solong ina kay Liam, isang batang may mga matang kamukhang kamukha ng lalaking pilit niyang tinalikuran. Ngunit paano kung ang nakaraan ng kanyang tinakasan ay muling kumatok sa kanyang pinto sa katauhan ni Damian? At paano kung ang panlalamig ng CEO noon ay nagtatago pala ng isang madilim na lihim na biktima silang pareho? Isang kwento ng pagkakasala, pagtatago, pagtanggap, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad upang tunawin ang pinakamalamig na puso. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay dito sa Ayesha TV. Ako ang inyong lingkod, Miss Angge, na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso, magpapaiyak at magtuturo ng tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pag-ibig. Mga kapuso, paano mo haharapin ang isang umaga kung ang iyong pinaka-iingat-ingatang dangal ay naglaho sa loob ng isang gabi nang hindi mo namamalayan? At paano mo titingnan ang lalaking naging dahilan ng iyong pagkabigo kung siya rin pala ang iyong kinatatakutang boss? Ngayong araw, ihanda ang inyong mga tissue dahil ihahandog ng Ayesha TV ang isang natatanging nobela na hahaplo sa inyong mga damdamin. Ang kwento ng buhay, pagtitiis at pagbangon ni Rebecca Shane Dominguez sa kanyang kwento. Saksihan natin kung paano ang isang gabi ng pagkakamali ay nagbunga ng isang anghel. Kung paano ang panlalamig ng isang makapangyarihang CEO na si Damian Ezekiel De Silva ay wawasak sa isang babae at kung paano muling pagtatagpuin ng tadhana ang 2 pusong pinaglayo ng nakaraan. Huwag kayong aalis mga kachika dahil magsisimula na ang ating kwento dito lamang sa Ayesha TV. Mabigat ang bawat pilikmata ni Rebecca Shane Dominguez nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang isang napakalawak na kisame na may marangyang chandelier. Isang tagpo na malayong-malayo sa simpleng kisame ng kanyang inuupahang apartment sa Pasay. Sumakit ang kanyang sentido. May matinding pintig sa kanyang ulo na tila binubukbok ng milyong maliliit na martilyo. Subalit hindi ang sakit ng ulo ang pumukaw sa kanyang buong kamalayan, kundi ang kakaibang kirot at hapo sa maselang parte ng kanyang katawan. Doon lang din narehistro ng kanyang balat ang malamig na hangin mula sa central air conditioning ng silid. Nang subukan niyang iunat ang kanyang braso upang hawakan ng kumot, doon niya napagtanto ang isang nakapanlulumong katotohanan. Wala siyang suot na kahit isang pirasong saplot. Kinabahan si Rebecca. Mabilis siyang napaupo kahit na umiikot ang kanyang paligid at sa kanyang pagising, halos suminto ang tibok ng kanyang puso sa kanyang nakita sa kabilang bahagi ng dambuhalang king-size bed. Isang lalaki na natutulog ng mahimbing, nakadapa at bahagya natatakpan na mamahaling gradivay ang pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Nantad ang malapad na likod nito, ang mga maskuladong balikat at ang pamilyar na gupit ng buhok na madalas niyang titigan kapag seryoso itong nagtatrabaho sa harap ng computer. Si Damian Ezekiel De Silva, ang kanyang boss, ang mailap at kinatatakutang CEO ng De Silva Holdings.
Napatakip si Rebecca sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang umaagaw sa may init na luha sa kanyang mga pisngi. Pilit na hinalukay ni Rebecca ang kanyang memorya. Ano ang nangyari kagabi? Naalala niyang iyon ang taon ng Grand Anniversary Gala ng kumpanya sa isang marangyang 5 bituing hotel sa Pilipinas. Isa ito sa Makati. Bilang executive assistant, siya ang nakatalagang mag-asikaso sa mga VIP guest at siguraduhing nasa kondisyon si Damian. Naalala niyang nauhaw siya matapos ihatid ang mga huling kliyente sa kanilang mga mesa. Isang formal na lalaki ang nag-abot sa kanya ng isang baso ng apple juice dahil sa pagod. Ininom niya iyon na walang pag-aalinlangan. Matapos ang ilang minuto, nagsimula ng umikot ang kanyang mundo. Naalala niyang hiningi niya ang saklolo ni Damian upang ihatid siya sa klinik ng hotel. Ngunit pagkatapos niyon, ang lahat ay naging malabo na parang usok. Ang natitira na lamang sa kanyang isip ay ang mga pira-pirasong alaala ng maiinit na haplos, mga bulong sa dilim, at ang matinding hapdi na nagmarka sa kanyang pagkatao. Naisuko niya ang kanyang pinakaiingat-ingatang pagkabirhen nang hindi niya nalalaman sa sarili pa niyang boss. Ang regalong 4 na taon niyang inilaan para sa tamang panahon at para sa tamang tao ay naglaho sa loob ng isang gabi sa paraang hindi niya kailanman ginusto. Kapag nakatitig at habang nakatitig sa natutulog na si Damian, isang mukha ang biglang sumampal sa konsensya ni Rebecca. Si Mark na kanyang boyfriend sa loob ng 3 taon, isang simpleng civil engineer na kasalukuyan nakadestino sa isang proyekto sa probinsya. Si Mark na walang ibang ginawa kundi magsumika para sa kanilang kinabukasan na laging nagpapadala ng mensahe tuwing umaga para ipaalala kung gaano niya kamahal si Rebecca. Babe, kaunti na lang. Kapag natapos itong project na to, may sapat na tayong ipon para sa kasal natin. Iyon ang huling text ni Mark kagabi bago siya pumasok sa ballroom. Paano niya harapin si Mark ngayon? Paano niya titingnan sa mga mata ang lalaking nagtiwala sa kanya ng buong buo? Ang bigat ng kasalanang hindi niya naman sinasadya ay parang dambuhalang bato na dumiin sa kanyang dibdib na naging dahilan para halos hindi siya makahinga. Sa takot na magising si Damian at makita ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, dahan-dahang gumapang si Rebecca pababa ng kama. Bawat galaw niya may kasamang kirot, ngunit pinalakas niya ang kanyang loob. Hinalughog niya ang sahig ng marangyang silid. Nakita niya ang kanyang cocktail dress na punit na ang isang zipper, ang kanyang underwear na nagkalat malapit sa pinto at ang kanyang mga sapatos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang mga ito. Hindi na niya nagawang magayos sa buhok o muka. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa lugar na iyon. Bago niya pikit matang pinalad na buksan ang pinto ng silid, lumingon siya sa huling pagkakataon sa kama kung saan mahimbing pa rin natutulog ang kanyang boss. Walang kaalam-alam si Damian na sa paggising nito, iniwan na nito ang isang basag na Rebecca Shane Dominguez, isang babaeng ninakawan ng dangal, nabaon sa utang ng budhi sa lalaking nagmamahal sa kanya, at ngayon naglalakad patungo sa kawalan na may sugat na habang buhay nang magmamarka sa kanyang puso. 2 araw na hindi pumasok sa trabaho si Rebecca. Ipinagpasalamat niya na Sabado at Linggo ang mga sumunod na araw. Ngunit kahit sumapit ang Lunes ay nagpadala siya ng mensahe sa HR na hindi muna siya makakapasok dahil sa matinding lagnat. Hindi iyon ganap na kasinungalingan. Ang kanyang katawan ay talagang nanginginig sa lagnat. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang trauma at takot na namumugad sa kanyang dibdib. Sa loob ng 2 araw na iyon, nakakulong siya sa kanyang madilim na silid, nakabalot sa kumot at nakatitig sa kisame. Walang tigil ang pagring ng kanyang cellphone. Si Mark, labis na nag-aalala ang kanyang kasintahan dahil hindi siya madalas magdaos ng weekend nang hindi ito tinatawagan. Sa 3 araw, pinilit ni Rebecca ang kanyang sarili na mag-type ng maikling tugon. Okay lang ako, babe. Napagod lang sa trabaho noong gala night. Medyo sumama ang pakaramdam ko kaya nakatulog ako ng matagal. Huwag ka na mag-alala. Nang maitsa ng mensahe, agad niya binitiwan ang telepono at muling umiyak. Ang bawat salitang babe at bawat magpapanggap ng normalidad ay parang patalim na sumasaksak sa kanyang sariling konsensya. Hindi maaaring magtago si Rebecca habang buhay. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya mabuhay. At higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Noong Martes ng umaga, humarap siya sa salamin. Ginamitan niya ng makapal na concealer ang nangingitim na ilalim ng kanyang mga mata at namumutlang pisngi. Itinali niya na mahigpit ang kanyang buhok
at isinuot ang kanyang corporate attire. Bawat takbang niya patungo sa executive floor ng De Silva Holdings ay tila paglakad sa ibabaw na nagbabagang mga uling. Sumasakit ang kanyang tiyan sa sobrang nerbiyos. Habang nakasakay sa elevator, inihanda niya ang kanyang sarili sa lahat ng posibleng mangyari. Ano ang gagawin niya kapag nakita si Damian? Magagalit ba ito? Humingi kaya ito ng tawad? O baka naman, may sasabihin itong tungkol sa pananagutan? Nang bumukas ang pinto ng elevator, huminga siya ng malalim. Lumakad siya patungo sa kanyang cubicle na nasa tapat mismo ng marangyang double-door office ng CEO. Nag-aabang ang mga katrabaho niya, ngunit walang nakakaalam sa totoong nangyari. Ang akala lang ng lahat ay simpleng pagkapagod ang idinadaing niya. Nang makita niyang dumating si Damian, nakapustura sa kanyang charcoal gray suit, seryoso at may hawak na mamahaling leather briefcase, tila umurong ang dila ni Rebecca. Napayuko siya bilang paggalang habang dumadaan ito. Hindi siya tiningnan ng lalaki. Dire-diretso lang ito sa loob ng opisina nito. Makalipas ang isang oras, tinawagan ni Rebecca sa pamamagitan ng intercom. Ito na ang sandali na kanyang kinatatakutan. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng lingguhang schedule ng mga meeting at ang mga dokumentong nangangailangan ng agarang pirma ng CEO. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang binubuksan ang pinto. Good morning, Mr. De Silva. Narito na po ang mga pirmahan para sa ang kanyang boses ay nabitin sa hangin. Hindi nag-angat ng tingin si Damian. Nanatili ang mga matatalas nitong mata sa screen ng kanyang laptop habang ang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Iwan mo riyan sa mesa, Miss Dominguez. Utos nito. Ang boses ni Damian ay parang yelo. Walang emosyon. Malayo at lubhang formal. Ang dating Damian na kahit papaano ay marunong ngumiti. Magtanong kung kumain na siya o magbiro sa kanya tuwing umaga bago magsimula ang toxic na trabaho ay tila naglaho na parang bula. Napatitig si Rebecca sa kanyang boss. Nabuhayan siya ng kaunting lakas ng loob na magtanong. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya malaman kung ano ang ibig sabihin ng gabing iyon para rito. Sir, tungkol po noong gabi sa hotel, subok ni Rebecca. Ang boses ay halos pabulong na sa takot. Biglang huminto ang pag-type ni Damian. Subalit hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Ang mga panga nito ay nagtagis at mas lalong dumamig ang aura sa loob ng silid. Kung wala ka ng ibang importanteng report tungkol sa kumpanya, maaari ka nang lumabas. I may be the CEO, but my time is too valuable to waste on irrelevant matters. I have a lot of things to do, Miss Dominguez. Putol agad ni Damian. Ang tono nito ay may halong inis, pagkadismaya, at malinaw na pagtataboy. Parang sinampal si Rebecca ng isang dambuhalang palad sa kanyang kinatatayuan. Ang natitirang piraso ng kanyang dignidad ay tuluyang nadurog. Kaya naman pala nitong alalahanin. Hindi ito lasing na walang naalala. Alam nito kung anong gabi ang tinutukoy niya. Ngunit pinili nitong magpanggap at ituring siyang parang isang maruming mancha na pilit itong binubura sa kanyang buhay. Para kay Damian, ang gabing ninakawan siya ng pinaka-iingat-ingatang dangal ay isang irrelevant matter. Isang bagay na walang kwenta at hindi dapat pag-aksayahan ng oras. Yes, sir. Pasensya na po. Nanginginig ang labi ni Rebecca. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, napasandal siya rito habang hinawakan ng kanyang dibdib na labis na sumasakit. Ang panlalamig ni Damian ay isang malinaw na mensahe. Wala kang aasahan sa akin. Walang nangyari. Marahimik ka. Ang takot ay napalitan na namumuong puot ang matinding kahihiyan sa kanyang puso. Paano niya matitiis na pagsilbihan araw-araw ang lalaking nagpababa sa kanyang pagkatao sa ganoong paraan? Mabilis na lumipas ang 4 na linggo. Ang panlalamig ni Damian ay hindi na lamang pansamantala. Ito ay naging isang permanenteng pader sa paggitna sa kanila. Tinrato niya si Rebecca na parang isang estranghero o mas malala pa, isang abala sa kanyang paningin na nais nang iwasan hanggat maaari. Bawat utos ay idinadaan na lamang sa maikling email at kung magkausap man sila ng harapan, hindi man lang ito sinasadya na sulyapan ng kanyang mga mata. Para kay Rebecca, ang bawat araw sa opisina ay isang pagtitiis sa impyerno, ngunit may mas malaki at mas madilim na bagyong nagbabadya sa kanyang buhay. Isang bagay na hindi niya inaasahan at lubos niyang kinatatakutan. Nagsimula iyon sa simpleng pagkahilo tuwing umaga. Sa unang linggo, isinantabi niya ito bilang side effect ng labis na stress at puyat. Ngunit ang sumunod na mga araw, ang paborito niyang amoy ng bagong timplang kape sa pantry ay biglang naging dahilan ng patinting pagbaliktad ng kanyang sikmura. Madalas siyang tumakbo sa banyo ng mga empleyado
upang isuka ang wala namang laman niyang tiyan. Higit sa lahat, ang kanyang buwanang dalaw na regular namang dumating ay 2 linggo nang huli. May kutob na si Rebecca, ngunit pilit niya itong itinatakwil sa kanyang isipan. Hindi maaari. Isang gabi lang yun, hindi pwedeng mangyari ito. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang nakahawak sa kanyang patag na tiyan. Ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na overtime, nagpasya si Rebecca na dumaan sa isang butika na malayo sa kanilang opisina at sa kanyang tinitirhang apartment. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay, bumili siya ng 2 peraso ng pregnancy test kit. Pagkarating sa kanyang maliit na kwarto, mabilis siyang pumasok sa banyo. Sinunod niya ang mga instruksyon sa likod ng kahon ng may kasamang panalangin. Isang panalangin na sana ay nagkakamali lang ang kanyang katawan. Inilapag niya ang kit sa ibabaw ng lababo at tinalikuran ito. Lumipas ang ilang minuto. Natila ba 5 taon sa kanyang pakiramdam? Naririnig niya malalakas sa tibok ng kanyang sariling puso. Dahan-dahan siyang humarap sa lababo. Isang matingkad na pulang guhit ang sumalubong sa kanya. At sa tabi nito, dahan-dahan, ngunit malinaw na lumitaw ang pangalawang pulang guhit. Positive. Para siyang nawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napasandal si Rebecca sa malamig na dingding ng banyo bago dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang 2 pulang guhit na iyon ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Dinadala na niya sa kanyang sinapupunan ng isang sanggol, ang bunga ng gabing iyon sa hotel, ang anak ng lalaking nagbaliwala at nagtaboy sa kanya na parang basura. Diyos ko, bakit? Bakit sa akin pa? Umiiyak ng tanong sa kawalan habang yakap-yakap ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga hikbi ay humahadlang sa kanyang paghinga. Paano si Mark? Paano ang kanilang 3 taong relasyon na binuo sa tiwala at pagmamahal? Alam niyang hindi niya kayang lokohin si Mark at ipasa rito ang responsibilidad ng pagiging ama. Hindi ganoong karumi ang kanyang konsensya upang gumawa ng ganoong kalaking kasinungalingan. Ngunit, hindi niya rin kayang sabihin ang katotohanan kay Mark dahil alam niyang wawasakin nito ang puso ng lalaki at baka magawa pa nito magpakahamak laban sa isang makapangyarihang tulad ni Damian. At higit sa lahat, pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Damian, ang lalaking walang ibang ginawa kundi iparamdam sa kanya na wala siyang halaga pagkatapos siyang pagsamantalahan ng tadhana. Hinding-hindi ko hahayaang malaman ng isang malamig at walang pusong tulad mo ang tungkol sa batang ito. Mariing bulong ni Rebecca habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay sa kanya lamang. Poprotektahan niya ito. Malayo sa mapanghusgang mundo ng De Silva Holdings at malayo sa lalaking nagwaksi sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Rebecca sa opisina na may kakaibang pakiramdam. Wala na ang takot at pag-aalinlangan na nagpahirap sa kanya nito mga nakaraang linggo. Napalitan nito ng isang matatag na determinasyon. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan na nagbigay sa kanya ng lakas na tapusin ang isang kabanata ng kanyang buhay na wala nang idinudulot sa kanya kundi sakit. Sa loob ng kanyang cubicle, binuksan niya ang kanyang computer at mabilis na nag-type ng isang formal na liham. Immediate resignation. Effective immediately. Wala na siyang pakailam kung malabag niya ang nakasaad sa kumpanya na kailangan mag-render ng 30 araw. Wala na siyang pakailam kung i-forfeit ang kanyang back pay o huling sweldo. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang mailigtas ang kanyang sarili at ang kanyang dinadalang anak mula sa laso ng kapaligirang iyon. Na makita niyang pumasok si Damian sa opisina nito, hinintay niya muna itong maupo ng ilang minuto. Kinuha niya ang nakatuping sobre at walang katok na binuksan ng marangyang double door ng opisina ng CEO. Gulat at may bahid ng inis na nag-angat ng tingin si Damian mula sa kanyang mga binabasang papeles. Miss Dominguez, anong ibig sabihin nito? Hindi ba tinuruan kita ng tamang etiquette bago pumasok sa silid ko? Asik nito. Muling bumabalik ang pamilyar na panlalamig sa boses. Hindi natinag si Rebecca. Lumapit siya sa dambuhalang mesa ng CEO at marahang inilapag ang puting sobre sa tapat nito. I am resigning, Mr. De Silva. Ngayon na po ang huling araw ko. Diretsahan at walang kabanyang saad. Kumunot na noon ni Damian. Sa daling kumislap ang isang hindi matukoy na emosyon sa kanyang mga mata. Gulat, pagkabahala, o baka kalituhan? Ngunit pabilis nito naglahot na palitan ng autoridad. Kinuha niya ang sobre at binasa ang maikling liham. Immediate resignation. Hindi maaari. Malamig na sabi ni Damian habang ibinababa ang papel.
Alam mo ang patakaran ng kumpanya, Miss Dominguez. Kailangan mo ng isang buwang turnover para sa mga hawak mong account at schedule ko. Hindi ka pwedeng umalis ng gasta-gasta lang. Hindi na ako papasok bukas, sir. May mga personal akong dahilan na kailangan kong asikasuhin sa lalong madaling panahon. Matigas na sagot ni Rebecca. Pilit niyang pinipigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang boses sa pamamagitan ng pagbabaon ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Tinignan niya sa Damian mula ulo hanggang paa. Ang matatalos nitong mga mata ay tila binabasa ang bawat lihim na itinatago ng kanyang katawan. Dahil sa tagal ng titig na iyon, natakot si Rebecca na baka mapansin nito ang kaunting pagbabago sa kanyang anyo. May kinalaman ba ito sa nangyari sa hotel? Biglang tanong ni Damian. Ang boses nito ay bumaba, tila naging marahan ngunit naroon pa rin ang pader ng yelo. Nasaktan si Rebecca sa tanong na iyon. Kaya naman pala nitong bigkasin ang tungkol sa gabing iyon, ngunit pinili nitong manahimik at magpanggap sa loob ng 1 buwan. Umangat ang kanyang baba, tinignan ng diretso sa Damian sa mga mata. Wala itong kinalaman sa kahit na sino, Mr. De Silva, para ito sa sarili ko at sa hinaharap ko. Makahulugan niyang sagot. Isang matigas na buntong hininga pinakawala ni Damian. Kinuha nito ang kanyang mamahaling fountain pen at mabilis na nilagdaan ang approval ng kanyang resignation. Isinalansan niya ang papel at ibinalik sa sobre. Fine, you can leave. Malamig na saad ni Damian habang ibinabalik ng tingin sa kanyang laptop. Ngunit siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan ito. Huwag mo nang asahan na makakabalik ka pa sa kumpanyang ito o kahit sa alinmang sangay ng De Silva Holdings. Huwag kayong mag-alala, sir. Hindi na ako babalik. Huling sambit ni Rebecca. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, bit-bit ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit, hinarap niya ang bago. Walang katiyakan, ngunit mas malayang yugto ng kanyang buhay bilang isang magiging solong ina. Ang pinakamahirap na bahagi ng desisyon ni Rebecca ay hindi ang pag-iwan sa kanyang magandang posisyon sa De Silva Holdings, kundi ang pagharap sa lalaking walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya ng buong tapat. Hindi niya kayang itago ang katotohanan kay Mark habang buhay, ngunit hindi niya rin kayang sabihin ang buong detalye ng gabing kasama si Damian. Alam niyang kapag nalaman ni Mark na pinagsamantalahan siya ng sarili niyang boss habang wala siya sa sariling kamalayan, magdidilim ang paningin nito. Maghahanap si Mark ng hustisya at gulo na maaaring magpahamak dito laban sa isang makapangyarihan at mayamang pamilya tulad ng mga De Silva. Upang maprotektahan si Mark, pinili ni Rebecca ang pinakamasakit na paraan, ang palabasin na nagtaksil siya ng kusa. Nagkasundo sila magkita sa isang tahimik na parke sa Quezon City, kung saan madalas sila mag-date noon kapag lumuluwas si Mark mula sa probinsya. Masayang lumapit sa kanya si Mark. May bitbit pa ang isang simpleng punpon ng paborito niyang mga bulaklak at may malawak na ngiti sa mga labi. Babe, buti nag-aya ka makipagkita ngayon. Parang ang tamlay mo nito mga nakaraang linggo. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Nag-aalalang saad ni Mark sabay abot ng bulaklak. Hindi nagawang iangat ni Rebecca ang kanyang mga kamay upang tanggapin ng regalo. Tumingin siya sa malayo. Pinipigilan ang paghagulgol habang ang mga luha ay unti-unti na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Mark, kailangan natin maghiwalay. Ayoko na. Direktang pahayag ni Rebecca. Bagamat basag ang kanyang boses, napatigil si Mark. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi nito at dahan-dahang ibinaba ang hawak na bulaklak. Ano? Babe, nagbibiro ka ba? Anong ibig sabihin nun? Nalilitong tawa ang pinakawala ni Mark. 3 taon na tayo, Rebecca. Konti na lang. Mapo-promote na ako bilang senior engineer. Di ba nag-uusap na tayo tungkol sa bahay na itatayo natin? Ano bang problema? May nagawa akong kasalanan, Mark. Isang malaking kasalanan na hindi mo mapapatawad. Pag-amin ni Rebecca, pilit na pinatitigas ang kanyang emosyon upang hindi makita ni Mark ang matinding trauma sa kanyang mga mata. May nangyari sa akin at sa ibang lalaki noong gabi ng gala night. Parang sinaksak si Mark sa kanyang narinig. Hakbang-hakbang siyang dumadustos palayo kay Rebecca. Anong sinasabi mo? Buntis ako, Mark, at hindi ikaw ang ama. Huling banat ni Rebecca na tuluyang bumasag sa kanilang dalawa. Ang pag-ibig, pag-aalaga, at init na lagi nakikita ni Rebecca sa mga mata ni Mark sa loob ng 3 taon ay naglaho sa isang kurap. Napalitan nito ng labis na sakit, pagkabigo,
at matinding galit. Ang lalaking pinangarap niyang makasama sa harap ng altar ay mukhang binalot ng kawalan ng pag-asa. Paano mo nagawa sa akin ito, Rebecca? Nanginginig ang boses ni Mark habang ang sarili nitong mga luha ay nagsisimula na ring pumatak. Lahat ibinigay ko sa'yo. Pinagkatiwalaan kita ng buong buo. Kahit magkalayo tayo dahil sa trabaho ko, minsan hindi ako tumingin sa iba dahil ikaw lang ang pangarap ko. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa kung sinong lalaki? Patawad, Mark. Patawad. Hikbi ni Rebecca. Gustong-gusto niyang yakapin si Mark at sabihin hindi ko sinasadya, Mark. Biktima ako. Ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Ang galit ni Mark ang magsisilbing tulay upang madali siya nitong malimutan at maiwan. Isang mapait at sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Mark habang pinapahid ang kanyang luha. Sana maging masaya ka sa pinili mo, Rebecca. Sana maging masaya ka sa bago mo. Inihagis ni Mark ang punpon ng bulaklak sa semento kung saan nagkalat ang mga talutot nito. Gaya ng kanilang mga pangarap, tumalikod ang lalaki at mabilis na naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Doon, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi sa parke, napaluhod si Rebecca sa damuhan at tuluyang humagulhol. Wala na siyang trabaho, wala na siyang kasintahan at wala na siyang babalikan pa. Bit-bit ang kanyang nadurog na puso at ang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Nagpasya siyang lisanin ng Maynila upang magtago sa isang malayong lalawigan sa Bicol kung saan walang nakakakilala sa kanya. 4 na taon na mabilis na lumipas na parang naging isang mahabang panaginip para kay Rebecca, malayo sa maingay, mausok at mapanghusgang lungsod ng Maynila. Natagpuan niya ang isang payapang kanlungan sa isang maliit at tahimik na bayan sa Bicol, malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Sa tulong ng kanyang kaunting natirang ipon at sa gabay ng isang matandang malayong kamag-anak ng kanyang ina na nagpatuloy sa kanya, dahan-dahang binuo ni Rebecca ang kanyang nadurog na pagkatao. Nagsumikap siya. Dahil sa kanyang talino sa administrasyon, nakakuha siya ng mga kliyente online bilang isang freelance virtual assistant. Bukod doon, natutunan niya rin ang pagbe-bake. Kaya naman nagtayo siya ng isang maliit ngunit unti-unting dinarayo na bakery sa tapat ng kanilang bahay, ang Sweet Beginnings Bakery. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap sa trabaho, ang pinakamalaking tagumpay ay at ang kayamanan ni Rebecca ay walang iba kundi ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Si Liam ay isang napakatalino, masayahin at lambiting bata. Siya ang dahilan kung bakit nagawa ni Rebecca na bumangon sa mga gabi kung kailan gusto na lamang niyang sumuko. Subalit sa bawat araw na lumilipas, ang puso ni Rebecca ay palihim din kinakabahan. Habang lumalaki si Liam, mas lalong nagiging pamilyar ang mukha nito. Tuwing titingnan ni Rebecca ang anak, hindi niya maiwasang makita ang anino na nakaraan. Ang matatalos at tila nakatitig sa kaluluwang mga mata, ang matangos at perpektong hubog ng ilong at ang natural na otoridad at kasisigan sa tindig ng bata kahit sa murang edad pa lamang nito. Lahat ay nakuha ni Liam sa kanyang ama. Ang mga katangiang iyon ay kay Damian Ezekiel de Silva. Para kay Rebecca, si Liam ay sa kanya lamang. Siya ang nagdala, nagtiis ng hirap at nagpalaki rito. Si Damian ay bahagi na lamang ng isang madilim na kahapon na baon na sa limot. O akala niya. Isang maagang hapon. Abala si Rebecca sa loob ng bakery habang nag-aayos ng mga bagong hurnong tinapay at pastry sa salaming estante. Si Liam naman ay masaya naglalaro sa isang maliit na mesang kahoy sa gilid, hawak ang kanyang paboritong laruang kotse. Ang payapang kapaligiran ay biglang nabalisa ng isang marangya, makintab at itim na SUV. Ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kanilang tindahan. Sa isang simpleng bayan kung saan tricycle at tricycad ang karaniwang transportasyon, ang ganoong uri ng sasakyan ay parang isang dayuhan mula sa ibang mundo. Nakakuha ito ng pansin ng mga kapitbahay. Bumukas ang pintuan ng driver's seat at isang lalaking naka-uniforme ng corporate suit ang bumaba upang buksan ang pinto sa backseat. Isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng pasadong gray suit na walang kahit isang lukot at may suot na mamahaling itim na shades. Ang tintig nito ay nagtataglay ng isang uri ng kapangyarihan at karangyaan na hindi maaaring ipagkamali. Nang dahan-dahang tanggalin na lalaki ang kanyang shades at lumingon sa paligid, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Rebecca. Ang hawak niyang tisa para sa pagsulat ng menu ay dulas na nahulog sa sahig at nabasag. Si Damian, 4 na taon na ang nakalipas, ngunit ang presensya nito ay nananatiling kasing bagsik,
kasing bigat at kasing makapangyarihan ng dati. Ang mga matang pilit niyang tinalikuran sa loob ng 4 na taon ay narito ngayon, nakatayo sa tapat ng kanyang maliit na tindahan. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa pagitan ng saraming pinto at nakita ni Rebecca ang matinding gulat at halo-halong emosyon na biglang sumakop sa mukha ng kanyang dating boss. Tila nawala ng hangin ang buong paligid, ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada at ang huni ng mga ibon ay biglang napawi. Napalitan ng mabilis at malakas sa tibok ng puso ni Rebecca. Pilit niyang pinatatag ang kanyang mga tuhod na tila anumang oras ay bibigay. Dahan-dahang itinulak ni Damian ang salaming pinto ng bakery. Ang tunog ng maliit na kampanang nakasabit sa pinto ay parang hudiyat na muling pagkabuhay ng nakaraang pilit ng ibinaon ni Rebecca. Rebecca, halos bulong lamang iyon, ngunit sapat na para manginig ang buong pagkatao ng babae. Lumapit si Damian sa counter, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na tila hindi makapaniwala sa nakikita. May bakas ng pagod sa mukha ng CEO. Ngunit naroon pa rin ang pamilyar na kakisigan nito. Mabilis na itinago ni Rebecca ang kanyang mga nanginginig na kamay sa likod ng kanyang suot na apron. Nag-iwan siya ng isang maliit at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Mr. De Silva? Isang malaking gulat na makita kayo rito sa aming maliit na bayan. Parwal niyang saad, ang boses niya ay patag. Pilit na ibinabalik ang profesional na pader na itinayo niya noong siya pa ang kalihim nito. Huminga na malalim si Damian, hindi inaalis ang tingin sa kanya. May property kami tinitingnan dito sa Bicol para sa isang bagong luxury resort project ng kumpanya. Ngunit hindi ko inaasahan. 4 na taon, Rebecca. Bigla ka nilang naglaho na parang bula na walang iniwang bakas. Kailangan ko pong umalis noon, sir. May mga personal akong dahilan at kailangan kong asikasuhin ng pamilya ko. Malamig at maikli niyang tugon. Kung may kailangan po kayong bilhing tinapay o pastry, narito po ang mga menu. Kung wala naman po, marami pa po akong gagawin sa likod. Bago pa man makasagot si Damian, isang maliit na boses mula sa gilid ang bumasag sa tensyon. Mama, tingnan mo po, natanggal ang gulong ng kotse ko. Ayaw na pong umikot. Saad ni Liam habang naglalakad patungo sa counter, bit-bit ang kanyang nasirang laruan. Napatigas si Damian. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa ibaba, kung saan nakatayo ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki. Para sa CEO, ang sandaling iyon ay parang isang malakas na kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang bata ay may parehong hugis na mukha, parehong matatalos na mga mata, at paging ang paraan ng pagtayo nito ay tila isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang pagkakahawig ay hindi lamang isang simpleng koinsidensya, ito ay isang salamin ng kanyang sariling dugo at laman. Mabilis na kumilos ang instinct ni Rebecca. Lumabas siya mula sa counter at mabilis na hinila si Liam patungo sa kanyang likuran na tila ba ipinana ng galang ang anak mula sa isang panganib. Liam, pumasok ka muna sa loob. May kinakausap lang si Mama. Utos na Rebecca sa anak, ang boses sa may halong taranta. Opo, Mama. Masunuring sagot ng bata bago sumulyap ng sandali kay Damian at tumakbo pabalik sa silid sa likod. Nang mawala si Liam sa paningin nila, ibinalik ni Damian ang kanyang nagtatanong at naguguluhang mga mata kay Rebecca. May namumuong emosyon sa kanyang dibdib, isang halo ng gulat, pag-asa at matinding kalituhan. Rebecca, sino ang batang iyon? Mababang ngunit mariing tanong ni Damian. Anak ko po. Walang pag-aalinlangang sagot ni Rebecca bagamat maririnig ang panginginig sa kanyang boses. Ilang taon na siya. Patuloy na pag-uusisa ng lalaki. Humahakbang ng isang beses pa itaas upang mas mapalapit sa counter. 4 na taon na siya, Mr. De Silva. At tulad ng sinabi ko, personal ko itong buhay. Matigas na pagtatapos ni Rebecca. Pilit na ipinaparamdam na wala itong karapatang makialam. Kaya pakiusap, kung wala kayong kailangan, lisanin niyo na ang tindahan ko. Hindi kumilos si Damian. Tinitigan niya si Rebecca na matagal bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng bakery. Alam ng matalinong CEO na may tinatagong malaking lihim ang kanyang dating kalihim. Isang lihim na nakasulat sa mukha ng batang si Liam. Hindi na nagawang asikasuhin ni Damian ang mga lupang orihinal na pakay ng kanyang kumpanya sa bayan na iyon. Ang kanyang isip ay tuluyan ng binihag ng imahe ng batang si Liam at ng mga matang nanginginig sa takot, ngunit puno ng paninindigan ni Rebecca. Agad siyang nag-check-in sa pinakamalapit na luxury hotel sa lungsod ng Legazpi at hindi na nag-aksaya ng panahon. Pabalik-balik siya sa paglakad sa loob ng kanyang suite habang hawak ang kanyang telepono. Pinindot niya ang speed dial para sa kanyang pinakatiwala ang private investigator sa Maynila.
I want a full background check on Rebecca Shane Dominguez's life for the past 4 years. Utos ni Damian sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso at walang puwang para sa pagtanggi. Alamin mo kung saan siya naglagi, kung ano mga trabaho ang pinasukan niya at higit sa lahat. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kapanganakan ng anak niyang si Liam. Gusto ko ng kopya ng birth certificate ng bata sa lalong madaling panahon. Masusunod, Mr. De Silva, ibibigay ko sa inyo ang mga dokumento sa loob ng 2 araw. Sagot ng investigator bago ibaba ang linya. Sa loob ng 2 araw na iyon, walang ibang nagawa sa Damian kundi ang mag-isip. Hindi siya makakain na maayos at hindi rin siya dinadalaw ng antok. Ang mukha ng batang si Liam ay tila isang multo na laging nagpapakita sa kanya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Noong gabi ng 2 araw, dumating ang isang secure email sa laptop ni Damian. Kalakip nito ang isang scanned documents na mga nakalap na impormasyon tungkol kay Rebecca. Nanginginig ang mga daliri ng makapangyarihang CEO habang binubuksan ang file ng birth certificate ni Liam. Pinasadahan niya ng tingin ang mga nakasulat. Pangalan ng bata, Liam Dominguez. Ina, Rebecca Shane Dominguez. Ama, walang nakatalang pangalan. Ikinuyom ni Damian ang kanyang kamao na makitang blanco ang espasyo para sa pangalan ng ama. Ngunit ang mas malaking katotohanan ay sumampal sa kanya nang tiningnan niya ang opisyal na betsa ng kapanganakan ng bata. Saktong 9 na buwan matapos ang gabi ng Grand Anniversary Gala sa Makati. Saktong 9 na buwan matapos ang gabing magkasama sila sa hotel room. Napaupo si Damian sa gilid ng kama. Binitiwan ang kanyang laptop at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Isang mabigat na buntong hininga pinakawalan niya. Ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Si Liam may kanyang anak, ang sarili niyang dugo at laman. Habang nakatitig sa kawalan, dahan-dahang nagbalik sa alaala ni Damian ang tunay na dahilan kung bakit niya piniling manlamig at layuan sa Rebecca sa 4 na taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon ng gala, hindi niya kagustuhan ang nangyari. Isang kalabang negosyante ang palihim na naglagay ng isang uri ng pampagana o gamot sa kanila mga inumin upang gawan sila ng iskandalo, kunan ng litrato at sirain ang reputasyon ng De Silva Holdings. Nang magising sa Damian noong umagang iyon, nalaman niya tungkol sa plano mula sa kanyang mga security detail na nakahuli sa salarin. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niyang wala na si Rebecca sa tabi niya at tanging mantsa na lamang ng dugo ang naiwan sa puting kama. Binalot ng matinding takot, hiya at pagkalito si Damian noon. Akala niya ay gagamitin siya ni Rebecca upang magdemanda o kaya naman ay kamuhian siya nito habang buhay dahil sa pagkawala ng pagkabirhen nito. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang kanyang kalihim nang hindi nito nararamdaman na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang boss. Kaya naman pinili niyang magtayo ng pader ng yelo. Pinili niyang magpanggap na walang pakialam at maging lubhang normal at formal upang protektahan ng sarili, ang kumpanya, at sa maling akala niya ay upang bigyan ng espasyo sa Rebecca na makalimot. Hindi niya akalain na ang kanyang karuwagan at maling desisyon na bunga ng isang anghel at nagdulot ng labis na paghihirap, kahihiyan, at pagtatago sa babaeng unti-unti na pala niyang minamahal noon pa man nang hindi niya namamalayan. Naglulubog na ang araw sa likod ng marinag ng bulkang Mayon. Nang magsimulang magligpit si Rebecca sa loob ng bakery, ipinasok na niya mga natirang tinapay sa imbakan at pinunasan ng mga mesa. Si Liam ay kasalukuyang nasa maliit na silid sa likod, mahimbing nang natutulog matapos ang isang hapon ng paglalaro. Habang nagwawali si Rebecca malapit sa pinto, narinig niya marahang katok sa salamin. Na mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Damian. Wala na ang suot nitong corporate suit coat, nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang puting polo at gulo-gulo ang buhok na tila ba kanina pa ito balisa. Ang mga mata nito ay may kakaibang lunos at determinasyon na hindi pa kailanman nakikita ni Rebecca noon. Ayaw sana siyang pagbuksan ng babae. Hawak na niya ang trangka para tuluyang i-lock ang pinto. Ngunit ang titig ni Damian ay tila nagsusumamo. Hindi ito umalis. Nanatili itong nakatayo sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, naghihintay. Huminga na malalim si Rebecca at marahas sa binuksan ng pinto. Ngunit hindi niya ito hinayaang makahakbang ng malalim sa loob. Ano pa ba kailangan mo, Damian? Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, hindi niya ito itinawag na Sir or Mr. De Silva. Wala na ang formalidad. Ang natitira-tira na lamang ay ang 2 taong pinagtagpo ng isang mapait na nakaraan, ang katotohanang isinampal. Hindi pinansin ni Damian ang malamig na pagtanggap ng babae.
Humakbang siya pa itaas at bago pa man makaurong si Rebecca, ay hinawakan niya magkabilang balikat nito. Hindi marahas ang hawak na iyon. Ito ay nanginginig. Tila natatakot na baka biglang maglaho ang babaeng nasa harap niya. Alam ko na ang totoo, Rebecca. Nakuha ko ang mga dokumento. Diretsahang pahayag ni Damian. Ang boses ay basag. Si Liam. Anak ko siya, di ba? 9 buwan matapos ang gabing iyon sa hotel. Ipinanganak mo siya. Siya ang dugo at laman ko. Nanginig ang buong katawan ni Rebecca. Ang selyong 4 na taon niyang iningatan ay tuluyan ng nabasag. Pilit niyang itinulak ang dibdib ni Damian upang kumawala sa hawak nito, habang ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay muling umagos ng walang preno. Hindi, wala kang anak dito, Damian. Akin lang si Liam. Kalito umiiyak niyang hiyaw, bagamat pabulong dahil sa takot na magising ang bata sa kabilang silid. Iniwan mo ako. Nanlamig ka sa akin na parang isang maruming mantsa sa mamahaling carpet ng opisina mo. Pagkatapos ng gabing iyon, trinato mo ako na parang basura at itinaboy mo ako. Wala kang karapatang maging ama niya ngayon. Laking gulat ni Rebecca na makitang dahan-dahang pumatak ang mga luha mula sa mga mata ng kilalang matigas at walang pusong CEO. Pinitiwan niya ang balikat ni Rebecca at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan sa mismong sahig ng maliit na bakery. Patawarin mo ako, Rebecca. Patawarin mo ako. Pagsusumamo ni Damian, nakayuko ang ulo nito habang hawak ang mga kakamay ng dating kalihim. Natakot ako noon. Set up ang gabing iyon. May naglason sa mga inumin natin para sirain ang kumpanya at ang reputasyon ko gamit ng isang iskandalo. Napatigil si Rebecca. Unti-unting napapawi ang galit sa kanyang mukha dahil sa kalituhan. Anong sinasabi mo? Nang magising ako noong umagang iyon at makitang wala ka na, binalot ako ng matinding takot at hiya. Pag-amin ni Damian habang nakatingalayan kay Rebecca na may tapat na pagsisisi. Akala ko, kamumuhian mo ako. Akala ko kapag lumapit ako sa'yo, mas lalo kitang masasaktan o iisipin mo ginagamit ko ang posisyon ko para pagtakpan na nangyari. Kaya pinili kong maging malamig. Pinili kong lumayo para bigyan ka ng espasyo. Di ko alam. Isinusumpa ko, Rebecca. Hindi ko alam na may dinadala ka palang anak natin nang umalis ka. Napatitig si Rebecca sa nakaluhod na lalaki. Ang galit, puot, at bigat sa 4 na taon niyang dinala sa kanyang dibdib ay tila unti-unting nayayanig. Ang katotohanan ngayon lang niya nalaman ay nagpabago sa lahat ng akala niya tungkol sa gabi nagwasak sa kanyang buhay. Hindi naging madali para kay Rebecca ang mga araw matapos ang gabi ng pag-amin ni Damian. Ang katotohanan pareho pala silang biktima ng isang maruming laro ng kapangyarihan ay nagpabago sa timbang ng kanyang mga emosyon. Subalit hindi ganoon kadaling burahin ang 4 na taon ng pag-iisa, pagtatago at takot. Hindi siya pinilit ni Damian. Alam ng lalaki na malaki ang utang na loob at emosyon na kailangan niyang bayaran. Hindi ito humingi na mabilis na kapatawaran o ng pagkakataong maging asawa agad ito. Ang tanging naging pakiusap nito habang nakatitig sa kanya na may buong katapatan ay ang isang bagay na hindi kayang ipagkait ni Rebecca bilang isang ana. Rebecca, hindi ko hinihiling na tanggapin mo ako agad sa buhay mo. Seryosong saad ni Damian habang nakatayo sila sa labas ng bakery isang hapon. Ngunit pakiusap, hayaan mo ako maging ama kay Liam. Huwag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong makilala at alagaan ang sarili kong anak. Tiningnan ni Rebecca ang mukha ng lalaki. Wala na rito ang bakas ng isang mapagmataas na CEO. Ang naroon na labang ay isang ama naghahangad ng mapuna ng 4 na taong nawala sa kanya. Sa huli, dahil sa pagmamahal kay Liam at sa kagustuhan magkaroon nito ng kompletong pamilya, marahang tumango si Rebecca. Kamangha-pangha naging takbo ng mga sumunod na linggo. Si Damian na nagrenta ng isang pribadong villa malapit sa bayan upang doon muna manatili. Araw-araw, walang pagsadlan ng gilaw ng lalaki sa tuwing bibisita ito sa bakery. Walang sawang nagdadala si Damian ng mga laruan, libro at mga damit para kay Liam. Ngunit higit sa mga material na bagay, ang oras at atensyon na ibinibigay ni Damian ang mabilis na nakabihag sa puso ng bata para bang may natural na magnetismo sa pagitan ng dalawa. Papa Damian, tignan mo, natapos ko ng puzzle. Masayang hiyaw ni Liam, isang hapon habang hila-hila ang laylayan ng polo ng lalaki. Wow, napakatalino talaga ng aking munting prinsipe. Nakangiting sagot ni Damian, sabay buhat sa bata at pag-ikot nito sa hangin na naging dahilan ng malalakas na tawa ni Liam. Habang nakatitig si Rebecca mula sa counter, may kung anong init ang dahan-dahang lumulukob sa kanyang dating nanlalamig na puso. Ang makitang masaya ang anak sa piling ng tunay nitong ama ay isang bagay na hindi niya kayang bayaran ng kahit na ano. Isang gabi matapos maihati ni Damian si Liam sa kanyang higaan,
At masigurong mahimbing na itong natutulog. Lumabas siya sa maliit na balkonahe ng bahay kung saan nakatayo si Rebecca habang nakatitig sa madilim na kagandahan ng bulkang mayon. Lumapit si Damian at tumayo sa tabi niya. Sapat ang distansya upang hindi mailang ang babae. Gusto kong bumalik kayo sa Maynila kasama ko, Rebecca. Hindi bilang empleyado ko, kundi bilang pamilya ko. Basag ni Damian sa katahimikan ng gabi. Gusto kong ibigay kay Liam ang pinakamagandang edukasyon, ang pinakamasayang buhay, at higit sa lahat, gusto kong panagutan ng lahat ng pagkukulang ko sa inyong dalawa. Humarap sa Rebecca sa kanya. May bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa mga mata. Paano ang nakaraan, Damian? Ang sakit na idinulot ang panlalamig mo noon sa opisina. Ang pagkawala ng relasyon namin ng ex-boyfriend ko dahil sa gabing iyon. Maraming nasira, Damian. Humarap din si Damian sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi iyon nanginginig, kundi puno ng proteksyon. Alam kong marami akong dapat ayusin at alam kong hindi sapat ang salitang patawad, ngunit tutulungan kitang hilumin ang lahat ng sugat na iyon, Rebecca. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa iyo araw-araw. Pagsusumamo ng lalaki. Tinitigan ni Rebecca ang kanilang mga magkahawak na kamay. Nadama niya ang init at katapatan ng lalaki at sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, pinili niyang hindi bumitaw. Nagpa siya si Rebecca na tanggapin ang alok ni Damian. Patid niyang para sa kinabukasan na Liam, ang pagbabalik sa Maynila ang pinakamainam na hakbang. Ngunit bago niya tuluyang iempake ang kanilang mga gamit at iwan ang tahimik na buhay sa Bicol, alam niyang may isa pa siyang malaking utang sa kanyang nakaraan. Isang multo ng kahapon ang kailangan niyang harapin upang tuluyan ng makalaya ang kanyang budhi. Sa tulong ng isang karaniwang kaibigan, nalaman ni Rebecca na bumalik na rin sa Maynila ang kanyang dating kasintahan na si Mark. Humingi siya ng pagkakataon na makipagkita rito ng sandali. Nang pumayag si Mark, nagtungo siya sa isang pamilyar na parke sa Quezon City, ang mismong lugar kung saan ito iniwang duguan ng puso. 4 na taon na ang nakalipas. Nakatayo si Rebecca sa ilalim ng lilim ng isang dambuhalang puno nang mapataan niya ang paglapit ng isang lalaki. Mas maedad na ito ngayon. Mas seryoso ang mukha, ngunit naroon pa rin ang pamilyar na simpleng tindig. Salamat dahil pumayag ka makipagkita, Mark. Mahinahong panimula ni Rebecca. Pilit na pinatitigas ang kanyang emosyon. Tumingin sa kanya si Mark. May bakas ng gulat sa mga mata na makitang mas maayos at mas tila mas matatag na si Rebecca ngayon. Walang puot o galit sa mga mata nito, kundi isang malalim na pagtanggap. Para saan ba ito, Rebecca? 4 na taon na ang nakalipas. Tanong ni Mark. Ang boses ay patag. Balita ko, umalis ka ng Maynila noon. Gusto ko lang humingi ng tawad sa paraan na pag-alis ko noon, Mark, at gusto ko malaman mo ang buong katotohanan. Pag-amin ni Rebecca, kasabay ng pagbabadiya ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi kita pinagtaksila ng kusa, Mark. Noong gabi ng gala night, hinaluan ng gamot ng isang kalabang negosyante ang inumin ko. Wala ako sa sarili kong kamalayan na mangyari ang insidenteng iyon. Napatitig si Mark kay Rebecca. Baka sa mukha nito matinding gulat at ang biglang pagkaunawa sa mga bagay na hindi nito maintindihan noon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo noon? Tanong ni Mark. Nanginginig ang boses. Dahil alam kong kapag nilaman mo ang katotohanan, lalabanan mo ang CEO ng De Silva Holdings. Mapapahama ka lang, Mark. Wala tayong pera. Wala tayong kapangyarihan laban sa kanila. Pagpapatuloy ng hikbi ni Rebecca. At kailangan kong sabihin buntis ako sa kusa. Kung desisyon para tuluyan mo akong kamuhian at iwan dahil alam kong hindi mo deserve ang maging ama ng anak ng ibang lalaki. Isang mahabang katahimikan na namagitan sa kanila. Huminga na malalim si Mark at tumingin sa langit bago pilit na ngumiti. Lumapit siya ng bahagya kay Rebecca at tinapik ang balikat nito. Salamat sa pag-amin ni Rebecca. Sa totoo lang, matagal ko na rin binitiwan ang galit na yan. Saad ni Mark. Sa kanyang kaliwang kamay ay napansin ni Rebecca ang isang simpleng gintong singsing. May asawa na ako ngayon. At may 1 taong gulang na kaming anak ng misis ko. Masaya na ako, Rebecca. Nakahinga na maluwag sa Rebecca. Ang tinik na 4 na taong bumaon sa kanyang puso ay tuluyan ng nabunot. Masaya ako para sa iyo, Mark. Deserve mo maging masaya. Tapat niyang sabi. Pinapatawad na kita, Rebecca. At sana, maging masaya ka na rin ngayon sa buhay mo. Huling tugon ng lalaki bago ito tuluyang tumalikod at maglakad palayo patungo sa kanyang bagong pamilya. Sa pag-alis ni Mark, naramdaman ni Rebecca ang tuluyang paggaling ng kanyang mga sugat. Handa na niyang harapin ang kinabukasan na walang bitbit na kahit anong bigat o lihim sa kanyang puso. 1 taon matapos ang kanilang pagbabalik sa Maynila,
Isang marangya at pribadong kasalan na ganap sa isang tanyag na beach resort sa Batangas. Ang buong paligid ay napapalamutian ng mga sariwang puting bulaklak na sumasabay sa indayog ng panayad na hangin mula sa dagat. Ang tunog ng mga alon ay tila isang natural na orkestra na nagbibigay buhay sa pinakahihintay na araw na iyon. Nakatayo sa dulo ng dambana si Damian Ezekiel de Silva. Suot ang isang formal na puting tuxedo. Hindi niya mapigilan ang pag-igting ng kanyang mga panga dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang 5 taong gulang na si Liam na kamukhang kamukha niya sa suot nitong maliit na bersyon ng suit at bowtie. Nang magsimulang tumugtog ang musikang hudiyat ng pagpasok ng abay, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng aisle. Doon ay lumitaw sa Rebecca Shane Dominguez. Napakaganda niya sa kanyang suot na simpleng mermaid cut wedding gown na may mahabang puting belo. Wala na ang bakas na namumut ng babaeng umiiyak sa dilim. Ang tanging natitira ay isang matatag, maningning at nagmamahal na reyna. Habang dahan-dahan siya naglalakad patungo sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa isang lalaki sa kanyang boss, sa ama ng kanyang anak, at sa lalaki ngayon ay kanyang magiging kabiyak. Nang makarating si Rebecca sa dulo, dahan-dahang iniabot ni Damian ang kamay upang tanggapin ang kamay ng babae. Mahigpit ngunit puno ng pag-iingat ang bawat hawak na iyon. "You look breathtakingly beautiful, my queen," bulong ni Damian habang pilit na pinipigilan ang pagluha. Sa harap ng pari at ng iilang malalapit na kaibigan at pamilya na naging saksi sa kanilang magulong simula, pinigkas si Damian ang kanyang mga panata. "Rebecca, noong gabing magising ako na wala ka sa tabi ko, akala ko ay tuluyan na nawala ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Ginamit ko ang panlalamig upang itago ang sarili kong karuwagan. Ngunit bininayaan tayo ng Diyos ng isang anghel sa pamamagitan ni Liam upang muli tayong pagtagpuin." Saad ni Damian habang nakatitig sa mga mata ni Rebecca. "Ngayong araw na ito, sa harap ng ating anak at ng may kapal, ipinapangako ko na hinding-hindi ko na kayo iiwan. Ang panlalamig na nakaraan ay tutunawin na walang hanggang init ng pagmamahal ko sa inyo araw-araw. Kakalingain ko kayo, poprotektahan at mamahalin habang buhay." Napaiyak si Rebecca sa labis na kaligayahan habang isinusuot ang singsing sa daliri ng lalaki. "Damian, pinatunayan mo na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa kung paano natin binuo ang mga piraso ng ating mga nadurog na puso. Tinatanggap kita bilang asawa ko, kasama ang ating nakaraan at ang ating magandang bukas." Matapos ang pagpapalitan ng mga panata, hinarap ng pari ang mga dumalo. "Ngayon, I now pronounce you husband and wife. Damian, you may now kiss your bride." Dahan-dahang itinaas ni Damian ang belo ni Rebecca at idiniit ang isang matamis at puno ng paggaling na halik sa mga labi ng kanyang asawa. Kasabay nito, binuhat niya si Liam upang makasama sa kanilang mahigpit na yakap bilang isang opisyal at buong pamilya. Ang masakit, malamig at mapait na umaga na nagmula sa silid ng hotel 5 taon na nakalilipas ay tuluyan ng napawi. Ang sanggol na dati ay tinuring ni Rebecca na simbolo ng isang malaking trahedya ay siya pala magiging pinakamagandang tulay upang mahanap niya ang tunay na kapatawaran, katarungan at wagas na pag-ibig. Habang naglalakad ang pamilya de Silva palabas ng dambana sa ilalim ng ulan ng mga talutat ng bulaklak, alam ni Rebecca na natapos na ang 12 kabanata ng kanilang mga pagsubok. Ngayon, handa na silang isulat ang isang bagong libro, isang kwento ng isang buong masaya at masayang-masayang pamilya na magkasamang haharap sa bawat bagong bukas. Ang mga sinag ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa malalaking bintana ng bagong bahay ng pamilya de Silva sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Malayo ito sa malamig at malungkot na penthouse na tinirahan ni Damian noon. Ang bahay na ito ay puno ng init, ingay ng bata at amoy ng bagong hurnong tinapay tuwing umaga. Nagising si Rebecca na may naramdamang mabigat ngunit pamilyar na bisig na nakapulupot sa kanyang baywang. Dahan-dahan siya lumingon at nakita ang mahimbing na mukha ng kanyang asawa. Wala na ang bakas na tila laging abala at striktong CEO. Kabag tulog si Damian, mukha lang itong isang payapang lalaki na labis na kontento sa kanyang buhay. Lumiti si Rebecca at marahang hinaplos ang pisngi ni Damian. 5 taon na nakalipas mula na magsimula ang kanilang kwento sa pinakamahirap na paraan. Ngunit ngayon, bawat umaga ay tila isang paalala na ang lahat ng duha at pagtitiis ay may katumbas na ligaya. Bakit mo ko tinititigan?" Mapaglarong bulong ni Damian habang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga matatalos na mata. May bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. "Wala lang,
Iniisip ko lang kung gaano ka kaswerte sa akin. Biro ni Rebecca, sabay kurot sa ilong ng asawa. Natawa ng mahina si Damian at mas lalo pang hinila si Rebecca paitaas upang magtagpo ang kanilang mga mukha. I am the luckiest man alive, Rebecca, at hindi ko pagsasawaang ipaalala yan sa'yo araw-araw. Ang kanilang dampigan ay naputol na bumukas ang pinto ng silid nang walang katok. Pumasok ang 5 taong gulang na si Liam. Bit-bit ang kanyang paboritong unan at medyo gulo-gulo pa ang buhok. Mama? Papa? Gising na po kayo. Tanong ng bata habang kusot-kusot ang mga mata. Yes, my prince. Halika rito. Aya ni Damian sabay buhat kay Liam paitaas sa kama. Dahilan upang mapunta ang bata sa pagitan nilang mag-asawa. Niyakap ng mahigpit ni Liam ang kanyang mga magulang. Sa murang edad nito, alam ng bata na siya ang pinakamahalagang bahagi ng mundong binuo ng kanyang mama at papa. Liam, may itatanong si mama sa'yo. Panimula ni Rebecca habang hinaplos ang buhok ng anak. Gusto mo ba ng kalaro rito sa bahay? Yung baby? Namilog ang mga mata ni Liam sa tawa. Gusto ko po. Ako po ang magtuturo sa kanya maglaro ng mga kotse at ako po ang magiging protector niya tulad ni Papa. Nagkatinginan sina Rebecca at Damian at isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng CEO. Hinawakan ni Damian ang kamay ng asawa at dahan-dahang ibinaba ang kanyang paningin sa patag pa ring tiyan ni Rebecca. 2 araw na nakalipas nang kumpirmahin ng kanilang doktor na 2 linggong buntis si Rebecca sa kanilang pangalawang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng takot, wala ng pagtatago, at wala ng panlalamig. Ang bagong buhay na ito ay sasalubungin sa ilalim ng liwanag ng isang buo at nagmamahalan na pamilya. Kinahapunan, nagdao sila ng isang simpleng garden party sa kanilang malawak na bakuran upang ipagdiwang ang magandang balita at ang kararawan na rin ni Liam. Dumating ang ilang malalapit na kaibigan, kabilang ang ilang pinagkakatiwalaang kasamahan sa De Silva Holdings na naging saksi sa naging buhay ng dalawa. Habang abala ang mga bisita sa pagkain, napansin ni Rebecca sa Damian na nakatayong malapit sa isang malaking puno. Nakatanaw kay Liam na siya nakikipaglaro sa mga pinsan nito. Lumapit siya at sumandal sa balikat ng asawa. Ano ang iniisip mo, Mr. De Silva? Tanong niya. Inakbayan siya ni Damian at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Iniisip ko lang, paano biniligtad ng tadhana ang buhay natin noong gabing iyon sa hotel. Akala ko, iyon na ang pinakamalaking pagkakamali at madilim na yugto ng buhay ko. Pero, tingnan mo tayo ngayon. Narito tayo sa lugar kung saan nararapat lang tayong maglaki, magkasama, bilang isang pamilya. Ang bawat umaga ay hindi na mapaitim yan. Pulong ni Rebecca habang nakatitig sa kanilang anak. Ang gabing iyon ay naging daan para mahanap natin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pag-ibig. I love you, Rebecca. Noon, ngayon, at sa lahat ng mga kabanatang isusulat pa natin. Tapat na saad ni Damian. I love you too, Damian. Sagot ni Rebecca. Habang lumulubog ang araw at nagdidilim ang paligid, ang kanilang tahanan ay binalot na liwanag ng mga ilaw at malalakas na tawanan. Ang nakaraan ay nanatili na lamang sa isang magandang paalala na kahit gaano katindi ang bagyo at panlalamig ng mundo, palagi may darating na bagong umaga na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang katapusang bukas. At dito na po nagtatapos sa makulay, mapagsubok, ngunit napakagandang kwento ni na Rebecca, Damian, at ng munting anghel na si Liam. Isang pagpapatunay na kahit gaano kalamig ang gabi at kahit gaano katindi ang unos na idulot ng nakaraan, palagi may darating na bagong umaga na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ako po muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge, na nagpapasalamat ng buong puso sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa Ayesha TV. Bago po natin tuloy ang isara ang huling kabanata ng kwentong ito, nais ng buong pamunuan ng Ayesha TV na magabot ng isang napakainit na pagpupugay at yakap sa ating mga makabagong bayani, ang ating mga kababayang OFW, Overseas Filipino Workers, sa kahit saang sulok man kayo ng mundo ngayon. Mga kapuso, mga katambayan namin sa abroad, alam namin na tulad ni Rebecca, marami sa inyo ang kasalukuyang humaharap sa matinding panlalamig ng buhay, ang panlalamig ng pangungulila sa pamilya, ang lamig ng distansya, ang pagtitiis sa mga malulupit na amo, at ang paglunok sa sariling luha at pagod para lamang maitaguyod ang kinabukasan ng inyong mga anak sa Pilipinas. May mga pagkakataon ding marami sa inyo nagigising sa umaga na tila ba pasang-pasa ang katawan at puso sa bigat ng responsibilidad. Ngunit tularan po natin ang katatagan ni Rebecca
Huwag tayong susuko. Ang inyong mga sakripisyo, ang inyong mga lihim na iyak sa gabi habang nakatitig sa kisame ng inyong mga kwarto sa ibang bansa ay hindi kailanman masasayang. Tulad ng kwentong ito, darating din ang araw na ang lahat ng inyong pagtitiis ay mapapalitan ng isang masaya, buo at marangyang bukas kasama ang inyong mga mahal sa buhay mula sa Saudi, Dubai, Hong Kong, Singapore, Canada, Europa at saan man kayong dako ng mundo. Tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo ang Ayasha TV sa inyong bawat pangungulila at lipangan. Maraming salamat po sa inyong tiwala at pagmamahal. Huwag nating kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong kapapulutan ng aral. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating susunod na kwento, ako po muli si Miss Angge. Manatili tayong matatag, manatili tayong may pag-asa. God bless you all, lalo na sa ating mga mahal na OFW. Paalam!